Nag-send ka ng message. Hindi dramatic. Walang mga naglili parang emojis. Walang mahabang paliwanag. Ilang salita lang na pinili ng mabuti. Pero sa sandaling makita nila ito, may nangyayari. Hindi sa screen, hindi sa mismong text, kundi sa loob nila. Para bang huminto sandali ang oras. Ang kanilang hinlalaki ay naghang. Bahagyang nagbago ang kanilang paghinga at tumigil ang isip sa pagsuscroll. May kakaiba sa presensya mo sa anyo ng text na ito. Nakakaantala ito sa kanilang ritmo. Subtle, tahimik, pero hindi matatawaran ang power nito. At sa unang segundo pa lang, alam na nila na hindi nila pwedeng baliwalain ito. Karamihan sa mga messages ay madaling nakakalimutan. Simpleng ingay lang ang mga ito. Mga kahilingan, mga tao na naghahanap ng atensyon, approval o validation. Madaling iswipe, madaling ipagpaliban, madaling kalimutan. Pero ang message mo ay hindi kabilang sa kategoryang yon. Hindi ito nagdedemand na mapansin. Pinipilit nitong mapansin nang hindi nagsusumikap. Kapag lumabas ang pangalan mo sa screen nila, napipilitan silang huminto. Ramdam nila ang bigat nito bago pa man nila maproseso ang mga salita. At ang paghinto, ang pag-aatubili, ay ang unang bitak sa kanilang kumpiyansa. Hindi ito intentional sa panig mo, pero tumatama ito ng precise. Kaya kapansin-pansin ang mensahe mo ay dahil nagdadala ito ng bigat ng hindi nagsusumikap. Hindi ka nagbubuhos ng maraming salita. Hindi ka nagpapaliwanag para maging komportable sila. Hindi mo pinapalambot ang presensya mo sa pamamagitan ng mga fillers, emojis o sobrang paliwanag. Hindi ka nag-o-oversell. Hindi humihingi ng paumanhin ng sobra. Hindi ka nag-o-overcompensate. Sa halip, malinis, maingat at tuwiran ang mga mensahe mo. Ang pagpipigil na yon, ang subtle na paraan ng iyong delivery, ang pumipilit sa iba na lumapit. Kapag kaunti lang ang sinasabi mo, pinupunan ng isip nila ang mga puwang. Kapag hindi ka nag-clarify, gumagalaw ang imahinasyon nila. Kapag hindi ka nagmamadali, sila ang nagmamadali. Hindi ka naghahanap ng atensyon. Hinihila mo ito sa sarili mo nang hindi man lang gumagalaw. Ang hindi komportableng damdamin na nararamdaman nila ay hindi sinasabi. Halos hindi nakikita, pero nandyan palagi. Hindi ito takot at hindi rin ito overt anxiety. Mas subtle ito, halos primal. Ito ang kaalaman na ang lumabas sa screen nila ay mas mahalaga kaysa sa dapat. Ramdam nila na sila ay sinusuri kahit wala ka namang sinabing revealing. Ramdam nila na expose sila kahit simple lang ang convo. Ramdam nila na nahuli sila kahit walang bitag. At ang dahilan ay simple, hindi ka nagpe-perform, hindi ka nagre-react ng emosyonal, hindi ka nagmamakaawa. Nagbibigay ka lang ng espasyo, at ang espasyo ay delikado para sa mga taong gustong kontrolin ang mundo sa paligid nila. Ang kawalan sa pagitan ng mga salita mo ay lumilikha ng vacuum at hinihila sila papalapit. Iba ang epekto ng katahimikan kapag ikaw ang tumahimik. Kapag ang iba ang nawala, madaling kalimutan ang kawalan nila. Pero kapag ikaw ang tumahimik, nananatili ito. Ang pagkawala mo ay hindi simpleng kawalan. Ito ay sinadya. Pinipilit nitong magmuni-muni ang kausap mo. Inuulit nila sa isip ang mga salita mo. Sinusuri nila ang tono. Binabasa nila ang pagitan ng mga linya. Naghahanap sila ng kahulugan dahil alam nila, sa pinakaloob nila, na ang katahimikan mo ay hindi aksidente. Hindi mo sila pinururusahan. Hindi ka naglalaro ng mga mind games. Umiiral ka lang sa sarili mong mga tuntunin. At yun pa lang ay sapat na para sila ay mabagabag. Ang katahimikan mo ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong mensaheng binaliwala nila noon. Ang mga mensahe mo ay hindi tanong. Hindi rin ito small talk. Mga pahayag ito. Mga presensya. Mga puwersang may tahimik na otoridad. Hindi ka humihingi ng paumanhin sa pag-iral mo. Hindi mo pinapalambot ang tono mo
para lang maging komportable sila. Kahit kapag may hinihingi ka, hindi ito optional. Hindi dahil agresibo ka, ngunit dahil matatag ka. Ang mismong desisyon mo na mag-text ay isang deklarasyon na umiiral ako sa sarili kong tuntunin. Nandito ako at may bigat ito. Yan ang kapangyarihan at ramdam yun agad ng mga tao. Maaari nilang subukang ipaliwanag sa isip nila pero sa kaibuturan nila, alam nila. Hindi sila tumutugon sa mga salita mo. Tumutugon sila sa presensyang nasa likod ng mga ito. Ang baliwalain ka ay parang mali, mabigat, hindi komportable, hindi dahil natatakot sila, hindi dahil ayaw nila sa'yo, ngunit dahil may consequence ang presensya mo. Maaari nilang subukang ipagsawalang bahala, magkunwaring abala, tuluyang i-ignore, pero bumabalik ito sa isip nila, tahimik, paulit-ulit. Ang pag-ignore sa'yo ay hindi lang pag-ignore ng text, para itong pagtalikod sa isang sitwasyon. Parang pag-iwan ng bukas na pinto, parang paglayo sa isang bagay na alam nilang mahalaga. Nakalikha ka ng internal pressure ng hindi gumagalaw, hindi nagde-demand, hindi nagpe-perform. At ang pressure na yon ay mahirap tanggihan. Ito ang subtle na bitag. Yung mga tao ang mismong gumagawa ng trabaho. Sila ang lumilikha ng urgency. Sila ang nagbibigay ng importansya. Sila ang bumubuo ng kwento kung saan ang pagre-reply sa iyo ay hindi maiiwasan. At ang kagandahan nito, hindi man lang nila namamalayan. Wala kang ginawang lantad na manipulasyon. Walang artipisyal. Umiiral ka lang. Ang pagpipigil mo, ang katahimikan mo, ang detachment mo, sila na ang gumagawa ng lahat. At habang sila ay nag-aanalisa, nagtatanong at nagdududa sa sarili nila, ikaw ay 3 hakbang nang nauuna. Walang pakialam, hindi naaabot, hindi naaantig. Ang power ng mga mensahe mo ay wala sa mismong text. Ito ay nasa kung sino ka bago ka mag-type. Ang kumpiyansa mo, ang pagiging independent mo, ang kalmadong dala mo, ang pagtanggi mong humabol. Ang kawalan mo ng pangangailangan, ang kaalaman na ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi sandata. Sa sandaling pumasok ang mensahe mo sa inbox nila, nakahanda na ang bitag. Ang atensyon nila ay hindi na optional, ito ay nakuha na. At habang mas nagre-resist sila, mas ramdam nila ang bigat ng presensya mo. Tahimik, tuloy-tuloy, hindi matatakasan. Tumutugon ang mga tao sa iyo hindi dahil sila ay pinilit o minanipula. Tumutugon sila dahil ang baliwalain ka ay parang pagkakamali. Isang maling hakbang, isang tahimik na pagtataksil sa mga internal na senyales na hindi nila ganap na kontrolado. Naging hindi ka maiiwasan, hindi sa pamamagitan ng ingay o palabas, kundi sa kawalan at presensya, sa pagiging simple at malinaw. Ang mga text mo ay may puwersa, kahit hindi ito nagde-demand. Hinahatak nito ang atensyon, hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa otoridad. Yan ang hindi nakikitang psychology, nakakaunti lang ang nakakaunawa, at mas kakaunti ang may kakayahang labanan ito. At hindi nila aaminin, hindi nila sasabihin na nanatili ang mensahe mo sa isip nila, na nabagabag sila sa katahimikan mo, na ang detachment mo ang nagtulak sa kanila na kumilos. Gagawa sila ng mga dahilan. Sasabihin nilang timing, distraction o pagkakataon lang. Pero sa kaibuturan nila, alam nila. Kapag nakarinig sila mula sa iyo, hindi nila ito kayang i-ignore. Dahil ang mensahe mo ay hindi kailanman ang tunay na punto. Ang punto ay ang presensyang nasa likod nito. Ang taong nag-send at ang pwersa ng pag-iral niya na hindi basta maitataboy. Kaya sila laging nagre-reply. Kaya sila laging humihinto. Kaya para sa kanila ikaw ay tahimik, hindi nakikita at hindi matatakasan. Hindi mo kailangang humabol. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon. Ang presensya mo, ang pagpipigil mo, at ang subtle mong puwersa ang gumagawa ng lahat. At habang sila ay nakaupo ron, naiilang,
nag-aanalisa at kine-question ang sarili nilang reaksyon. Ikaw ay malaya, nauuna na, hindi na naaabot. Ang text ay trigger lang. Ang tunay na puwersa, ang tunay na kapangyarihan ay naninirahan sa'yo. At yun ang bagay na walang sino man ang may kayang baliwalain. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Loie Borlongan. Sabi niya, silence is magnetic personality ng mga introvert po. Mapapansin at mapapansin kami kahit tahimik. More blessed po Sir AP. Sabi naman ni Angela Ochoco, true, the respect comes from within. Irerespeto ka dahil na din sa kung anong ipinapakita mo sa kanila. Ang introvert ay hindi basta-basta napapasunod sa gusto ng iba. At yan ang dahilan kung bakit ka din nirerespeto ng iba. Pa-shoutout Sir AP, lagi akong nag-watch sa'yo. Sabi naman ni Shai Desirdo, good evening Sir AP. Complete ingredients po ang tinalakay mo sa video. Isa din talaga sa pinakatinatanging skills ng isang introvert ay ang quiet confidence at may power pose na nakatatak sa aura. Kaya kuha agad ang respeto. At ayon naman kay Marie Delight Worker, totoo po yan Sir AP. Kami mga introvert ay mahiwaga. Na-absorb namin ng ingay at kaguluhan ng mundo. May kakaibang aura, iba ang dating kahit tahimik lang sa isang sulok. Kami ang taong hindi nangangailangan ng pansin at validation. Low-key lang pero nire-respeto. Maraming salamat po sa magagandang episode na ibinabahagi sa channel nyo. God bless as always. At shoutout din kila Renante Damgo, Roland Lipasana, Annalyn Granada, Irene Parungaw, Patterson Gals, Lone Survivor Diaz, Rexon Camatis, Alvin Edroso, Marilyn Obra, Lorena Bintas, Kenneth Sabanal, Kay Molino, Ramlat, Gringo Lakwata, Kati at kay Jola Short Video. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit automatic kang nire-respeto ng ibang mga tao? Panoorin mo sa video na to.